Dumako tayo dito. Bato na naman. Eto. Rodi Duterte for President in 2028? May question mark. Alvarez says he can make a comeback if BP Sara is removed. Alam nyo mga kababayan, lagi ho nilang sinasabi, wala yang impeachment na yan. Hindi kami kinakabahan yan. Pero, ang sa nakikita ho natin, gumagawa ho sila ng plan B na kung sakaling ma-impeach ang vice-presidente. Di ho ba? Na ang nakikita natin, kabado ho sila, mga bossing. Ano, sige, pag-usapan natin yung presidente ng dating Pangulo ulit. Ano? Unang-una, huwag niyong sasabihin na 32 million ang boboto kay Digong. Kung sakali, pagbigyan na ho natin. Kung sakali na matuloy yan. Huwag niyong sasabihin na 32 million ang boboto kay dating Pangulong Duterte. Bakit? Dahil ako, isa ako sa bumoto dati kay Digong. Tanggalin niyo yung pangalan ko o tanggalin niyo ako doon sa 32 million at tatanggalin niyo din yung mga kaparehas nung desisyon ko. Na dati ibinoto ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, at ngayon ayaw na sa kanila. Dahil po dito sa mga nakikita natin at napapatunay at mga issue nila. Di ba? Pangalawa, kung diyan niya sa entablado nyo, tagilid ng lumakad ang dating Pangulong Duterte, hindi na makalakad ng maayos. Nakita niyo ho si Enrile? Si Enrile ho, mga kababayan, talagang iba pa din ang tindig. 100 taon mahigit na yon, ha? O 100 sakto. Iba pa din ang tindig. Yung kay dating Pangulong Duterte, hindi ko alam kung umaarte na lang yun. Tagilid na, tagilid na hong pag-ano, mga kababayan, Wala na. Di ba? At saka, ayaw din ng mamamayang Pilipino na pagtawanan tayo sa buong mundo. Bakit ho? Ito lang ho yung mga recent, mga bossing. Ang dating Pangulo, iba-iba na ho ang sinasabi. Akalain nyo yun? Sasabihin, ganito, ngayon. Tapos kinabukasan, iba na naman. Magiging katatawanan ho tayo sa buong mundo nun. At kita natin na hindi na talaga makapag-isip ng maayos ang dating Pangulo. Huwag kayong kabahan. Pumokus kayo kay BP Sara sa 2028. O diba? Kapag ka na-impeach na, saka kayo mag-isip ng ganyan. Sabi tuloy ni Dimoy, P, mabubuhay pa ba yan sa 2028? Di ba? Baka nga ang tanong natin dito, baka na ICC na ho silang lahat, mga kababayan. No? Kasi yung pinapakalat ng mga DDS na Trump, wala pong kinalaman sa atin yun, mga bossing. Ano sabi dito? Asan ba dito? Sabi dito, sabi dito, according to former Philippine Amusement Gaming PAGCOR, bakit PAGCOR to? Jimmy Bondoc, the impeachment process carries a penalty of perpetual disqualification from holding public office which could prevent Sara Duterte from running 2028. Yun po talaga ang magiging consequence niyan, mga kababayan, pag na-impeach ang vice-presidente. Kaya ang sagot daw nila, dating Pangulong Duterte ang patatakbuhin sa 2028. Yes, sabi niya. Kasi sa impeachment, meron talagang disqualification na nakaakibat. Correct. Perpetual. No? I suppose or I believe that one of their goal is to prevent her from running in 2028. Ngayon pa lang ho, pag nakita natin yung mga sagot ng vice-presidente, yung mga asal ng vice-presidente, mga bossing, magiging kahiya-hiya ho tayo sa buong mundo, hindi lang ho sa Pilipinas. Ano po? However, Alvarez believes that removing BP Duterte could backfire on her political opponent as it may open the door for her father, former President Rodrigo Duterte, to run again. Ano yun?
Eh, dahil tinanggal ang vice presidente, eh, babawi kami. No? Iboboto namin ang dating Pangulo. Eh, kaso kung hindi na pwede. O di ho ba? Kasi ang mga DDS, ang nakikita ko na lang ho, mga kababayan, lahat ginagawa na lang ng paraan. Ano? Lahat itatry nila. Kahit yung mga imposibleng bagay, susubukan na nila. Makuha lang yung posisyon na minimithi nila. Mabalik lang yung mga posisyon na minimithi nila. Oh. Nasanay sa posisyon eh. Di ba? Na-addict sa posisyon. Oh. Kaya, kahit kaalyado nila dati, pipilitin nilang agawin yung posisyon. Di ba, mga kababayan? Tapos, paulit-ulit nilang sasabihin sa ating mamamayang Pilipino na Marcos forever daw ho. Ito sila Ito sila na nangungulit na mapabagsak ang ating Pangulo, ang ating gobyerno, para sila ulit ay makabalik, para sila ulit ang presidente. Di ba? Baka nga pag sumigaw o pagka nagkaroon ng sinasabi nilang, kasi may pinapakalat silang Marcos forever eh. Baka nga po pag ganun ang nangyari, mga kababayan, matuwa pa ang sambayan ng Pilipino kesa bumalik ang Pilipinas sa pamumuno ng dating Pangulo. Sabi ni Danny M. Peralta, tatakbo si Duterte, hindi presidente, kundi tatakbo para tumakas sa ICC. Sabi ni Chi, One Squad forever, nagbago na ng vlog si Dado. Ay, ano na yun? Food vlogger na yun. Pinanood ko eh. No? Pinanood ko si Dado eh. Food vlogger na. No? At unang vlog niya, ice cream. O, di ba? Tama ako? O. Tama ako, di ba, Chi? Ang unang vlog ni Dado, kung ano ang lasa ng ice cream, ang pagtikim ng ice cream. Ewan ko doon kung bakit biglang ice cream na ang ibinablog ngayon, mga kababayan. Siguro, medyo sinasabi lang nila na hindi sila kinakabahan doon sa kaso sa kanila. Eto, siguro, mag-ano na tayo, mag-tone down na tayo, wag na tayong puro pagpapatawag ng mga pag-atake sa gobyerno. Mag-ice cream vlog na lang tayo. Anyway, mga boss, Chipamo, sir, magpapaalam muna ako sa inyo at madami pa tayong gagawin. Madami pa akong gagawin. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.